Good day everyone! Good morning, good afternoon, magandang tanghali sa inyong lahat kung saan mang lupalop ng mundo kayo naroroon ngayon. Anyway, I am so excited. Siyempre, hindi lang ako. I think lahat tayong pageant fanatics are so excited na dahil Miss Universe Philippines 2025 season na naman. At syempre, kani-kanina nga pinakita na nila ang 69 candidates for Miss Universe Philippines 2025. So far, nakita ko yung mga kandidata, ang gaganda. As always, mga pasabog, mga palaban. Pero, sa 69 na yon, meron lang talagang mangilan-ngilan na nag-stand out sa akin. Yun ang pinaka-importante dyan, yung umpisa pa lang, pasabog ka na. Alam mo yung pagulantang 2025 ka na. Anyway, sa inyo guys na kapapanood pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell so that you will be updated to my next video, okay? So, matagal-tagal na nga ako hindi nakakapag-upload. Dahil nga buhay na naman ang Miss Universe Philippines 2025. So, subscribe kayo dyan ng bonggang-bongga, okay? So, anyway, hindi ko na matatagalin. Ito yung para sa akin na nag-stand out talaga. Siyam sa kanila ang nag-stand out. Ang isa mo nag-stand out sa akin ay walang iba kundi si Miss Camarines Sur, si Shaina Ong Rabakal. Oh, Miss Shaina Ong Rabakal, iba yung dating ng lola mo. Hindi ko alam kung gaano siya katangkad, pero mukhang matangkad ang lola mo, kaya talagang stand out. So, it's very, very early as of the moment kung sino talaga yung mananalo sa kanila sa taong ito kasi umpisa pa nga lang ng pageant season. So, iisa-isahin natin sila kung ano ang kanilang mga credentials para manalo bilang isang Miss Universe Philippines. Pero para sa akin, just sa presentation itself, isa sa mga stand out talaga itong si Miss Camarines Sur, si Shaina Ong Rabakal. Ayan. Ang isa rin sa mga stand out sa akin ng number 8 ay walang iba kundi itong si Miss Occidental Mindoro. Si Miss Occidental Mindoro, si Rachel Hoco. Iba rin ang dating niya. Kamukha niya yung artista na si I forgot her name. Pero cute yung mukha niya. Galing yata siya sa Starstruck dati. Roxanne Barcelo. Kamukha ni Roxanne Barcelo tong si Rachel Hoco. So hindi ko rin alam kung gaano siya kagaling kasi iisa-isahin ko tong mga to, magre-research ako ng konti kung ano ba yung mga credentials nila, like pinag-aralan nila, like their pageant like previous pageant experiences. So titingnan natin to isa-isa. Bubusisiin natin ito isa-isa para malaman talaga natin kung sino ang mananalo para sa Miss Universe Philippines 2025. Ang isa rin sa mga nag-stand out sa akin, number 7 para sa akin ngayon, ay si Miss New York, si Valerie West. Isa rin siyang stand out kasi alam naman natin na itong si Valerie West ay hindi ko rin talaga rin kilala. Pero nag-stand out siya sa akin kasi talagang siya, matangkad. So, advantage talaga pag matangkad kasi mag-stand out ka talaga, lalo na pag mga kalaban mo ay mga Filipino height, di ba? So, stand out siya. Tsaka maganda rin si ang lola mo. Of course, from New York, half-half as usual. Ang number 6 sa akin ay walang iba kundi si Miss Sheila Grace Falconer ng Cebu. So, ito si Falconer ay isa sa ating mga veterana, naalala ko to. Napaka-seductive nitong umaura, kaya talagang ipinasok ko siya sa banga kasi alam kong papasok to sa banga sa top 20 ng Miss Universe 2025 kasi iba yung ganda niya, tapos iba rin yung charisma niya sa stage. Hindi siya yung balasubas rumampa, pero very seductive ang dating ni bakla pag nagrumarampa na siya sa entablado. So pasok siya sa akin sa ngayon, tsaka ganda. Number 5 sa akin, walang iba kundi isa ring veterana, si Sultan Kudarat, si Chelsea Fernandez. Iba ang aura ni Chelsea Fernandez sa press presentation. Isa po siyang secretary. Secretarial na maganda, di ba? Maganda ang lola mo na parang laging inuutusan ng kanyang boss na magtimpla ng kape para sa opisina. So, ito si Chelsea na dati nag-represent ng Tacloban ay nag-represent naman sa ngayon sa Sultan Kudarat. So, hindi ko alam. So, maybe one of her parents is from Sultan Kudarat. Ang arte ko. So, maybe ganon. So, anyway, good luck sa you, Chelsea, sa inyong, sa bagong hamon mo sa buhay. So, susubaybayan din kita kasi isa ka sa mga nag-stand out sa akin para sa press presentation. Number 5 ko si Maria Atisa Manalo kasi
hindi ko gaanong nagustuhan yung outfit niya for today. It's like black, tapos kinang-kinangan. Sana ginawa niyang medyo light yung color. Kung sino man ang mahawa kay Atisa Manalo, please naman guys, maybe avoid na kayo sa sa experimental. Maybe kung ano talaga yung aura na mas bagay talaga sa kanya, all throughout, yun na ang gawin nyo sa kanya. Huwag na kayong mag-experiment. Like hair, like ipit-ipitan na ganyan. Hindi nakaka-queenly kasi. Alam mo yun, yung hindi ko gusto yung ipit, tsaka hindi ko rin gusto yung pagkaka-makeup sa kanya. Para siyang sasali sa isang makeup competition. I am actually rooting for her as well. At ayoko siyang masayang this year. That's why I am saying this. Gusto ko, please iwasan po natin ang paggamit kay Maria Atisa Manalo ng lipstick ng mga plum. Kasi yung last season na sumali siya, ang ganda ng gown niya, pero ang dating sa stage iba. Plum kasi yung kulay ng lipstick, nagmukha siyang kontrabida. So please, wag na kayong gumamit ng ganyan. At kung may isang mang set ng makeup at hair, ang bagay kay Atisa Manalo, mag-stick na po kayo doon. Wag na po natin iba-ibahin para madali, mabilis. Isang aurahan, wala ng experimentation at saka komportable tayong lahat sa itsura niya, sa datingan niya. Yun lang ang suggestion ko, ha? Ang 4 sa akin walang iba kundi si Winwin Marquez. Number 4 siya sa akin kasi hindi talaga siya gaanong nag-stand out kanina, pero alam kong maibubuga siya. Parang today, kanina, lang siya, kalmado. Habang tumatagal, parang ilalabas yung mga barahan niya. At saka alam ko naman ang performance ni Winwin. So, alam kong papasok siya sa banga, kaya number 4 muna siya sa akin. Sa ngayon, hindi ko siya gaano nakitaan ng bonggang dating kanina. So, hindi ko siya nakitaan ng bonggang pukpok. Hindi gaanong pukpok ang performance niya kanina. Ayan. Okay lang, pero alam kong papasok siya sa banga. Number 3 sa akin, walang iba kundi si Katrina Legado. Legado ng Taguig. Oh my God, napakaganda ni bakla kanina. Diyosa kung Diyosa, Filipinang-Filipina, parang ang liit-liit ng mukha sa personal. So number 3 ko siya. Kung sa presentation lang din ang pag-uusapan sa press presentation, number 3 para sa akin si Katrina, ang tangkad, ang ganda ng katawan, ang ganda ng mukha, Filipinang-Filipina beauty. Number 3, ang lakas ng dating. Number 2 sa akin ay walang iba kundi si Miss Siluluan ng Laguna, si Miss Iliana Marie Aduana. My gosh, si Iliana talagang A-game siya kaagad. Unang sabak pa lang, talaga siya agad, rest back, number 1, A-game agad si bakla. Yung tayo pa lang, wala na. Talagang kahit ipasa, kahit isend natin ngayon si Iliana sa Miss Universe, kakabog at kakabog, ready na siya. Yung tayo, tindigan niya palang kanina, yung lahat, yung impact, sabog. So, para sa akin, number 2 siya sa ngayon. Number 1, nag-number 1 talaga kanina sa press presentation. Effortless, ang ganda ng dating. Walang gaanong effort, tayo lang siya doon, smile. Napakarigal ng dating, ang ganda ng outfit, formal pero napakaganda ng aura niya, napakagaan sa mata, tapos napakakalmado niya, napakarigal. Yun, that's what I can say. Napakarigal niya, walang iba kundi si Miss Eloisa Jaud ng Laguna. Ang ganda niya talaga. Para sa akin, siya yung number 1 para sa akin sa press presentation at wala nang iba. Effortless, ang ganda ng height, relax, yung kahit wala siyang ginagawa, kahit hindi siya magpo-project, mapapansin mo siya, iba yung ningning ng ganda niya. So, number 1 sa akin si Miss Laguna para sa round na ito ng press presentation. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa continue ng kanilang journey. So, para sa akin, may the best candidate win. So, antabayan na natin lahat, guys, okay? So, samahan niyo ako sa paghahanap ng ating bagong Miss Universe Philippines 2025. And again, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para naman updated kayo sa aking next video kung hindi mapupukpok kayo sa akin, okay? At syempre, guys, kung agree kayo sa aking mga sinabi, mag-comment naman kayo dyan at kung hindi naman comment din kayo, okay? So, let me know kung sino para sa inyo ang mga stand-out ninyo kanina sa press presentation, okay? Basta para sa akin, sa ngayon, ang number 1 press presentation, 5-star ratings,
A plus ay si Miss Laguna, si Eloisa Jaud. Okay? That's all for today, guys. Antabayanan nyo next week ang ating post ulit, okay? Bye, everyone, and have a good day. And always remember, simplicity is beauty. Bye-bye.